Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umakyat si Jesus sa isang mataas na bundok. Wala siyang isinama kundi sina Pedro, Santiago at Juan. Samantalang sila'y naroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Nagningning ang kanyang kasuotan na naging puting-puti. Ano pat walang sino mang makapagpapaputi ng gayon. At nakita ng tatlong alagad, si Moises at si Elias, na nakikipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, "Guro, mabuti pa'y dumito na tayo. Gagawa po kami ng 3 kubol. Isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias." Hindi nalalaman ni Pedro ang kanyang sinasabi sapagkat masyado ang takot niya at ng kanyang mga kasama. At nililiman sila ng isang alapaap. At mula rito'y may tinig na nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak, pakinggan ninyo siya." Pagdaka, tumingin ang mga alagad sa paligid nila at nakita nilang wala na silang kasama roon, kundi si Jesus. Habang bumababa sila sa bundok, ay mahigpit na itinagubilin sa kanila ni Jesus, "Huwag ninyong sasabihin kanino man ang inyong nakita, hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao." Sinunod nila ang tagubiling ito, ngunit sila'y nagtanungan kung ano ang kahulugan ng sinabi niyang muling pagkabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Mga kapatid, nung minsan po may nagkasal po ako sa isang simbahan at pagkatapos po ng misa, pinakinggan ko po yung kanilang personal vows. Nauuso po yung personal vows na yan. Para sa kanila kasi hindi enough yung palitan. Very formal po kasi yung sacrament of matrimony. Opo, Father, yun lang po yung sagutan. Kaya may mga couple po, they prefer na magkaroon ng personal vows. At yung isa na, sabi nung lalaki, sabi niya, "Han," sabi niya, "sana huwag ka nang magbago." Come to think of it, nung sinabing huwag ka nang magbago, posible bang mangyari na hindi magbago? Life is about change. Tumatanda po tayo, kahirap naman kung walang pagbabago. Lagi na lang tayong 1-year-old, ganun, huwag ka nang magbago. Huwag ka nang magbago, hindi nahahabay buhok. Huwag ka nang magbago. My dear brothers and sisters, life is about change. And today, in our gospel for today, we heard the transfiguration of Jesus, yung pagbabagong anyo ng ating Panginoon. Alam po ninyo, kulang yung salitang Tagalog kapag translate po yung transfiguration. Kasi pag sinabing nagbagong anyo, para pong sinabing yung panlabas na anyo lang. Naging puting-puti yung damit, pero kulang yung lengguwahe natin sapagkat ang pagbabagong anyo ng ating Panginoong Yesus ay pagpapakita ng kadakilaan ng Diyos. Pagpapakita na siya ay hindi lamang basta tao. Siya ay Diyos na totoo. Bago siya mapunta sa Jerusalem, bago siya patayin sa Jerusalem, ipinakita ng pagbabagong anyo ni Jesus na siya ay Diyos, hindi lang basta tao. Na yung papatayin sa Jerusalem
Yung ipapako sa krus sa Jerusalem ay hindi basta tao lang, kundi Diyos. At ito ang dahilan kung bakit ang kamatayan ni Jesus ay nagliligtas. Kasi Diyos siya, hindi lang tao. My dear brothers and sisters, just like the transfiguration of Jesus, every experience of conversion is a proclamation of the glory of God. Kung paanong ang pagbabagong anyo ng ating Panginoong Yesus ay dinakila ang Diyos, ang bawat pagbabagong buhay ng mga tao ay pagpapahayag ng kadakilaan ng Diyos. Kapag ang isang tao ay nagbagong buhay, ipinapahayag natin na sa buhay niya, nanalo ang Diyos. Kapag ang isang tao ay nagbagong buhay, masasabi natin na sa buhay niya, nanaig ang awa at pagpapatawad ng Diyos. Kaya mga kapatid, every conversion is a proclamation of the glory of God. But the question is, paano po natin mararanasan ang pagbabagong buhay ngayon sa atin pong panahon ng Kwaresma? Alam po ninyo, taon-taon naman tayong nagdiriwang ng Kwaresma. Taon-taon naman na may mahal na araw. Taon-taon na may prosesyon, pabasa, mga istasyon ng krus. Taon-taon nating ginagawa yan, bisita, iglesia. Pero ang tanong, nagbagong buhay na ba tayo? Pakitingnan nga po yung katabi, pakitanong sa kanya, nagbagong buhay ka na ba? Ang hirap kasi paulit-ulit nating ginagawa yung prosesyon, pabasa, bisita iglesia, pero baka walang pagbabagong buhay. The very essence of the Lenten journey is conversion of heart. Nagbagong buhay na ba tayo? At paano ba tayo dapat magbagong buhay bilang mga Kristiyano? Dalawang bagay po para sa ating pagninilay. Una, kapag nagbagong buhay, kailangan may direksyon. Conversion needs direction. Hindi tayo pwedeng magbagong buhay nang walang direksyon. Maliligaw tayo ng landas. At bilang mga Kristiyano, ano ba dapat ang direksyon natin? Anong sabi ng Ebanghelyo? Sabi ng Diyos Ama sa ating Ebanghelyo, pagkatapos liliman sila ng alapaap, ang sabi ng ating Panginoong Diyos, ito ang pinakamamahal kong anak, pakinggan ninyo siya. Sino ang pakikinggan? Ang ating Panginoong Yesus. Sino ang direksyon? Ang ating Panginoong Yesus. Hindi tayo magbabagong buhay para lamang sa sarili natin. Hindi tayo magbabagong buhay para lamang purihin tayo ng ibang tao. Bilang mga Kristiyano, nagbabagong buhay tayo para maging kamukha natin si Kristo. And guess what? Ang taong makakapasok sa langit ay yung taong kamukha ni Kristo. Sabi po ng isang teologo, pagdating daw po sa langit, magkakamukha lahat ng kaluluwa doon. Pagdating daw sa langit, lahat ng kaluluwa doon, kamukha si Kristo. Kamukhang mag-isip, kamukhang magmahal, kamukha sa paggawa ng mabuti, kamukha sa pagbibigay, kamukha sa pagpapatawad, kamukha sa pag-unawa sa kapwa, kamukha sa pagmamalasakit sa kalikasan. Mga kapatid, kung gusto nating mapunta ng langit, kailangan kamukha natin si Kristo. Pakitingnan po yung katabi. Kamukha po ba si Kristo? Kasi kung hindi si Kristo ang kamukha natin, sino kamukha natin? Sino ba ang kalaban ni Kristo? Sino?
Demonyo. At kung kamukha mo ay demonyo, saan ka nararapat? Saan? Sa impyerno. Kaya mga kapatid, kung tayo'y magbabagong buhay, dapat si Kristo ang direksyon. Kasi po bilang mga Kristiyano, lahat ng pagbabago na hindi nakapundasyon kay Kristo ay isang pekeng pagbabago, isang huwad na pagbabago. Lahat ng pagbabago na hindi nakasentro kay Kristo ay isang pagbabago na maaaring tayo lamang ang may kagustuhan at hindi ang kalooban ng Diyos. Conversion needs direction, and the direction is Jesus Christ. Siya lang at wala nang iba. Amen po. Pangalawa, sa pagbabagong buhay, kailangan lisanin natin yung ating mga nakasanayan at yakapin natin ang kabanalan. Conversion is not just a one-time event. It is a continuous process of moving from our old sinful ways to new holy ways. Sa pagbabago, may paggalaw na nangyayari. Si Jesus, matapos magbagong anyo, hindi na natili sa bundok Tabor. Si Jesus, matapos magbagong anyo, tumuloy sa Jerusalem. Sa filosofiya po, in philosophy, change is synonymous to motion. Yung pagbabago ay paggalaw. Change is moving from point A to point B. Sa pagbabago, laging may paggalaw. Hindi tayo pwedeng magbago nang hindi tayo gumagalaw. Hindi pwedeng sa isip lang magbago. Sasabihin mo, magdadayet na ako ngayon. Hindi pwedeng sa isip lang nagdadayet. Kailangan may paggalaw. Hindi na ako magyoyosi ngayon. Hindi pwedeng sa isip lang. Kailangan may paggalaw because change is motion. We need to leave our sinful ways in order for us to embrace holy ways. Kaya nga mga kapatid, kung gusto nating magbagong buhay, pagsumikapan nating gumalaw. Galaw-galaw rin, sabi nga ng mga kabataan. Galaw-galaw rin kapag may time. We cannot be paralyzed. Sinful actions paralyze us. Pinaparalisa tayo ng kasalanan. Sasabihin sa atin ng kasalanan, okay na yan. Diyan ka na lang. Komportable ka na dyan. Diyan ka na lang. But remember, the change is motion. Paggalaw. Galaw-galaw rin tayo pag may time. At ano yung time na yon? Ngayong panahon ng Kwaresma. Kailan sisimulan ng pagbabago? Kapag tumanda na? Kapag ba nagkasakit na? Kapag ba yumaman? Kapag ba nakagraduate na? Kapag ba may trabaho na? Hindi. Ang pagbabago nagsisimula ngayon. Huwag na nating i-delay pa. Bakit? Di naman natin hawak yung kinabukasan. Di nga natin alam kung ano yung mangyayari sa atin after ng misa na ito. Di natin alam yan. Kaya huwag na nating ipagpaliban pa ang pagbabago. Magbagong buhay na tayo ngayon. Amen po. Nanyayahan ko po ang lahat na yumuko at tayo po ay manalangin. Makapangyarihang Diyos, ako'y nananalangin para sa biyaya ng pagbabagong buhay. Tulungan mo kaming iwanan ang aming dating mga gawi at tanggapin ang bagong pamumuhay na nakabatay sa pananampalataya at pagtitiwala sa iyong anak na aming Panginoong Hesus.
Baguhin mo ang aming mga puso upang lagi kaming magsumikap para sa kabanalan at maging saksi ng iyong pag-ibig at awa. Ayon sa wangis ng aming Panginoong Hesus. Amen.